Ruby Tuason po ay nasa Ateneo de Manila para sa isang forum doon. Panoorin po natin ito. Kung saan po ang kanyang naging mga tagapakinig o kanya magiging tagapakinig ay ang mga estudyante at iba pang bahagi po ng Ateneo community at ito po ay bilang diskusyon din sa kanyang mga pagsisiwalat at nalalaman kaugnay ng pork barrel scam at isa nga po sa mga pag-uusapan din dyan ay yung pong naging kanyang mga pahayag sa Senado nitong nakalipas na Senate Blue Ribbon hearing at isa po sa mga kanyang tinatalakay din na yung pong kaugnay pa rin ng sitwasyon ng katiwalian na kanyang umano'y nasaksihan bilang isang potential na witness sa pork barrel scam. Samantala, sa Ateneo po si Marie Sumali at pakinggan po natin ang ilan sa mga naging diskusyon ni Mrs. Tuason. Maris? Oo, Jiggy, katatapos-tapos lamang ng forum na ginanap dito sa Ateneo, de Manila University, kung saan panauwing pandangal nga si Ruby Tuason at kasama niya ang kaniyang mga abogado na sina Attorney Dennis Manalo at Attorney Benedicto Valerio at mahigpit yung mga naging patakaran sa pagtatanong. Kailangan mga taga-Ateneo lamang yung na community, mga estudyante, alumni, staff and faculty lamang yung maaaring magtanong, hindi makapagtanong ang mga taga-media at i-screen ang bawat isang katanungan bago sagutin ni Tuason. Nagpalabas din sila ng form kung saan yung mga katanungan ay isinumite na hanggang kagabi para yun yung mga unang katanungan na sasagutin nitong si Tuason. Basically, Jiggy, ipinaliwanag nitong si Tuason kung bakit siya nagdesisyon na mag-surface o isiwalat na yung kanyang nalalaman. Sabi niya, she is speaking as an individual who knows that she committed a mistake, nagkamali raw siya, and talagang nababahala siya sa mga consequences ng kanyang pagkakamali. Kaya narito siya para itama ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang nalalaman tungkol sa PDAP scam at maging sa Malampaya scam. At sinabi rin niya na hindi raw totoo na siya ay may pinagtatakpang sino mang senador, and basically she is referring to Senator Enrile. Kasi lumabas sa kamakailan, Jiggy, na may mga balita na siya ay pakawala umano ni Enrile. Parang sinasabi niya, hindi raw totoo na siya ay pakawala ni Enrile. Kung totoo raw na siya ay pinalabas lamang ni Enrile, mas hindi raw niya sasabihin sa kanyang testimonya na nakipagkita pa sa kanila si Enrile para makipagkape habang siya nagbibigay ng pera o ng kickback kay Attorney Gigi Santos. Kung talagang siya ay pakawala umano ni Enrile, dapat daw ay sinabi na lang niya na wala talaga doon at hindi talaga pumunta doon si Enrile at mas mabuti pa raw na she will remain in exile or tatahimik na lang siya kung talagang meron siyang pinagtatakbang senador. At ilan din sa mga katanungan na tinanong sa kanya ng mga taga-Ateneo, bakit siya nagdesisyon na lumantad, nagdasal daw siya for discernment at ito nga yung naging desisyon na ayaw niyang magalit sa kanya ang 80 million na people, ang mga Filipino, especially your grandchildren. Tapos may alam daw siya sa pangyayari kaya gusto niyang tumulong, makapag-cooperate sa mga investigasyon ng Commission on Audit, ng Department of Justice, maging ng Ombudsman. Nung tinanong siya kung meron pa ba siyang mga ibang impormasyon na nalalaman bukod sa mga
mga isiniwalat na niya sa Senado. Sabi niya, she's not holding back any information anymore. Lahat basically ng nalalaman niya ay sinabi na niya, yung substance ng kanya nalalaman ay sinabi na niya. At sinabi rin niya na ikinwento rin niya yung mga exchanges daw na yung mga exchanges daw ng pera nung time na nakita daw niya si Napoles ay nagdala raw ng pera kay Estrada sa isang clubhouse. Nangihinayang daw siya dahil very close siya kay Senator Jinggoy. Pero totoo naman daw yung kanyang sinabi na nagbigay talaga siya ng mga kickbacks. Tapos tungkol sa Malampaya, hindi niya masyadong diniscuss. Sabi niya hindi daw niya masyadong alam yung talagang detalye noon. Pero yung sa PDAF lang talaga yung kanyang sinabi. Tapos sa ngayon daw, wala naman daw mga death threats sa kanya. She just feels relieved. Although hindi naman niya sinabi na she's redeemed. Pero she feels relieved na ngayon ay pagsabi na siya ng lahat ng kanya nalalaman. Sa ngayon ay hinihintay na lamang niya ang magiging desisyon ng ombudsman dahil sa ngayon ay provisional state witness pa rin ang kanyang status at hindi pa rin sigurado kung tatanggapin ito ng ombudsman para siya ay tuluyan ng maging state witness at maabsuelto sa kanyang pagkakasangkot sa PDAF scam. Sige? Maris, yun nga yung nabanggit ng ilang mga nag-observe doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na parang nakukulangan sila dito sa testimonya ni Mrs. Tuason at lumalabas na isa sa mga dating abogado o kasamaan sa law office itong si Attorney Manalo sa PECA Bar. So, meron bang reaksyon si Mrs. Tuason dito o kahit si Attorney Manalo yes, na kasama pala niya dito sa forum? Yes, Ziggy. Ang sinasabi niya, kasi natanong din siya kung ano ba ang reaksyon niya na ina-associate itong kanyang abogado si Attorney Dennis Manalo kay Senador Enrile na dati ring naging partner dun sa Sigyon Reyna Law Firm. At ang sinabi nga niya ay at talagang pinatrust daw niya, pinagkakatiwalaan niya si Attorney Dennis Manalo. Wala raw dahilan para hindi siya magtiwala rito. And besides, dati nang sinabi ni Attorney Dennis Manalo na hindi naman daw sila nag-abot ni Senador Enrile. Wala raw siyang, hindi raw sila pakawala ni Senador Enrile. Si Enrile raw was a partner of the Sigyon Reyna Montecillo and Onsiaco Law Firm until the 1960s. At merong mga 30 to 40 years apart nung pumasok na siya sa law firm. So hindi naman daw sila nag-abot doon at sa mga ilang mga desisyon sa iba't ibang mga issue, hindi rin naman daw sila at all times nagkakatugma gaya na lamang ng impeachment ni Chief Justice Renato Corona kung saan defense counsel ni Corona itong si Attorney Dennis Manalo habang bumoto for conviction itong si Senador Enrile. So hindi naman daw necessarily na pareho silang naging partner ng isang law firm, meron na silang kaugnayan, hindi rin naman daw sila nag-uusap at hindi daw talaga siya kinausap para i-depensahan itong si Ruby Tuason. At yun nga na ang sinasabi ni Ruby Tuason, she's not covering up for anyone. Ricky. Maraming salamat, Marie Sumali.